This story is only a product of RVC's imagination. Any similarities to actual events and people are only mere coincidence. Furthermore, this story should not be shared to any social media platforms without RVC's consent. Thank you. Hello po! Si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo. Kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po! Nang makarating na kami sa private island ng mga angtwa ko ay namangha talaga ako. Ang buhangin ay ang puti at ang linis at linaw ng tubig. Naghahalong berde at asul ang tubig. Walang sinabi ang ibang beach resorts dito sa Pilipinas. Para itong paraiso sa lupa. Napamangha talaga ako. Naputol na lang ang aking pagmuni-muni nang niyakap ako ni David sa likod. Nagustuhan mo ba, cute? Tanong ni David na hinahalik-halikan ang aking leeg habang nakayakap sa likod ko. Sobra, David. Sabi ko at umarap sa kanya at hinalikan ko yung mga labi niya. Matagal yung halik na yon tapos ako na ang kumalas. Tayo na, David. Punta na tayo sa rest house nyo para malagay na natin yung gamit natin. Sabi ko naman. No need, cute. The plane staff will do it for us. Gutom ka na ba? Or gusto mo pang maglibot sa isla? Tanong ni David. Hindi pa ako gutom. Ikaw ba? Kasi kung hindi din, maglibot na tayo please. Excited kong sabi. Hindi pa ako gutom, cute. Tara, libot tayo. Sabi naman ni David. Naglibot nga kami sa isla. Para talaga akong bata na tuwang-tuwa. Si David naman ay natatawa lang sa akin. May mga pagkakataon na hinahalikan niya ako. Hinahawakan ang bewang ko habang naglalakad kami. Tapos minsan, humahawak sa kamay ko na bigla naman niyang hinahalikan. Para kaming bagong mag-asawa. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Sana ganito na lang araw-araw. Walang problema, walang stress, walang hinahabol na deadlines. Pagkatapos naming maglibot-libot ay napagdesisyonan naming pumunta na sa rest house. Pagkarating namin doon ay handa ng aming tanghalian. Ang daming hinanda ng caretaker ng bahay. Puro pa talaga mga paborito kong pagkain. Mga sir, maligayang pagdating po rito, nakangiting bati naman ng Ale. Salamat Manang Luz, I would like you to meet pala ng aking cute James Reales, pagpapakilala ni David sa akin kay Manang Luz. Maligaya akong nakilala na kita Sir James, ako pala si Luz, magiliw na sagot ni Manang. Ako din po maligayang makilala ka Manang Luz. Ang dami niyo pong inihanda, baka hindi natin maubos to, sabi ko naman. Yan po kasi ang bilin sa amin ni Sir David na ipagluto ka ng mga pagkain na to, sabi naman niya. These are all your favorite, cute, ngiting sabi naman ni David. Nako, baka tataba ako nito, sabi ko naman na na-excite pa rin. Tataba ka man, mamahalin pa rin kita, sabi ni David. Cheesy pero namula pa rin ako. Nakita ko naman ang reaksyon ni Manang Luz, kinikilig ito. Tumawa na lang ako at nagsimula na kaming kumain. Maliban pala kay Manang Luz, may 2 lalaki at 2 babae din na tumutulong sa kanya. Sinabi ko naman na sabayan na kami. Ayaw pa sana nila ngunit pinilit ko talaga. Nagkwekentuhan kami habang kumakain. Okay naman sila kausap, mababait. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam muna kami ni David sa kanila para pumunta sa silid namin at magpahinga. David, mga 3 PM na tayo maligo ng dagat, masyadong mainit, sabi ko naman. Yan din sana sasabihin ko, cute, sensitive pa naman yung balat mo, sabi naman niya. Oo, kahit lumaki ako sa hirap dati ay lagi akong may problema sa balat ko. Pag masyadong naiinitan ay namumula agad at nagkakaroon ng rashes. Nagpahinga naman kami ni David, nagharutan pero walang nangyari. Nang mag-alas 3 na ng hapon ay nagbihis na kami ng panligo namin sa dagat. Nag-e-enjoy talaga ako magtampisaw. Lalo na at hinaharot ako ni David. Nandyan yung niyayakap niya ako at hinahalikan. Nagtatakbuhan kami sa dalampasigan. Pag nahuli niya ako ay binubuhat niya ako papunta sa dagat. Ang saya-saya ko sa mga oras na yon lalo na at kasama ko ang pinakamamahal ko. David, gusto ko lagi tayong bumisita rito pag may oras tayo. Heto na yung favorite place ko, sabi ko naman. Sige ba cute, ikaw ang masusunod. Kung anong pagmamay-ari ng angtwa ko ay pagmamay-ari mo na rin. Yan ang perks pag kinuha mo ang puso ko.
Nakangising sabi ni David. Namumula naman ako sa sinabi niya. Ang extra cheesy mo ngayon. Tara na David, bumalik na tayo para makapagbihis na, aya ko sa kanya. Tumango naman siya. Pagkarating namin sa silid namin ay gusto sana niya sabay kaming maligo pero tumanggi ako. Napanguso na nga lang si David pero wala na talaga siyang magagawa. Nauna na akong maligo tapos siya ang sumunod. Nang matapos kami sa lahat-lahat ay sinabi niya na magtatambay muna kami sa silid namin. Tatawagin na lang daw kami ni Manang Luz kung magdi-dinner na kami. Tumango naman ako at yumakap na lang sa kanya. Lumipas ang 1 oras at tinawag na nga kami ni Manang Luz. Sinabihan naman siya ni David na susunod na kami. Cute, may binili pala akong white polo at white pants dito. Heto ang susuotin natin. Sabi ni David na tinutuko yung karaniwang sinusuot pag nasa beach ka. Magdi-dinner lang naman tayo, bakit magsusuot pa ng ganyan? Tanong ko naman. Suotin mo na para pareho tayo, sabi niya na nakangiti. Hindi na lang ako nagtanong pa ulit at sinuot nga yun. Nang makabihis na kami ay bumaba na kami. Nagtaka ako na walang nakahandang pagkain sa may hapagkainan. Tumingin naman sa akin si David at ngumiti lang. Hinawakan niya ang kamay ko at naglakad kami palabas. Papunta kaming dalampasigan. Nang makarating kami ay namangha ako. Nakita ko isang mess up na para sa dalawa. Nakaayos ito na may puting mantel, may mga kandilang nakasilid sa basong salamin na kumikislap sa malamlam na liwanag. Pinalilibutan ang paligid ng mga mapupulang petals ng rosas at maliit na ilaw sa paligid habang ang malamig ng simoy ng hangin ay may dalang halimuyak sa dagat. Sa itaas naman ay ang buwan na buong ningning na nakasabit sa langit. Naroon ang tila na isang mahikang liwanag ng buwan na dahan-dahang bumabalot sa paligid. Ang liwanag ng buwan sa oras na iyon ay sumasalamin sa alon ng dagat na para bang sinasayaw ang bawat bagay na nararamdaman ko ngayon. Sa mesa ay may nakahandang pagkain na pamilyar sa akin. Heto ang 2 hiwa ng sirloin steak. Ang isa ay may mashed potato at ang isa naman ay may kanin. May mamahaling red wine din at hindi mawawala ang coke na para sa akin. Heto yung pagkain sa unang date namin ni David. Hindi ako makaimik sa nakikita ko. Wala ni isang salitang lumalabas sa bibig ko. Napapaluhan na din ako konti. Naputol lang ang katahimikan na magsalita si David na nasa tabi ko lang at hinawakan ang kamay ko. Nagustuhan mo ba cute? Nakangising tanong ni David. Hindi ko siya sinagot at niyakap ko na lang siya. Niyakap niya din ako habang hinahaplos-haplos ang likod ko. Upo na tayo cute para makakain na tayo, sabi naman ni David at ginabayan nga niya ako papunta sa mesa. Inatras naman niya yung upuan para makaupo ako ng maayos. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa kabilang dulo at umupo na din. Naalala mo ba yung unang date natin cute? Pinahanda ko talaga itong mga pagkain na nasa mesa ngayon kasi hindi ko yun makakalimutan. Hindi mo lang alam gaano mo ako pinasaya sa araw na yon. Kung sa iba yon, hindi talaga matatawag na date yon, pero para sa akin, pagkatapos ng araw na yon, marami na ding namumuong plano sa isip ko. Wala ganun talaga ako mag-isip lalo na para sa isang taong kumuha ng puso ko, sabi naman ni David. Ako naman ay naluluha sa mga sinasabi nito. David, salamat dito. Heto na lang ang nasabi ko pero ang tunog nito ay puro pagpapahalaga sa mga nasabi at nagawa ni David para sa akin. Kukuha na sana ako ng pagkain at isusubo ito, kaso ay biglang may tumambad na 3 lalaki na dahan-dahang lumapit mula sa di kalayuan. Suot ang mga formal na kasuotan, dala-dala nila ang kanilang violin. Wala silang imik at mahinahon silang pumesto sa gilid namin at maya-maya ay nagsimula ng tumugtog ng isang himig na puno ng damdamin. Ang tunog ay napakapamilyar sa akin. Ito ay ang kantang Perfect ni Ed Sheeran. Ang bawat nota ng violin ay tila isang bulong, banayad, mahaplos, at tumatagos sa puso. Tumingin naman ako kay David na kanina pa pala nakatingin sa akin at ito ay tumayo. Cute, sa araw-araw na kasama kita, I always tell myself na I am so lucky. Even if it is an ordinary day, it becomes special. Hindi ko kayang maisip ang bukas nang wala ka sa tabi ko. Gusto ko pagising ko sa umaga ay ikaw ang una kong kaharap at gusto ko lagi kitang katabi sa bawat gabi. For all the success and for all the struggles, all I want is you.
In my life, I have made decisions that were thoroughly thought of. May mga pagkakataong nagdududa ako at minsan I am afraid to make mistakes. Pero ngayong kaharap kita, ngayon lang ako naging kasigurado na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Na sa'yo ko gustong bumuo ng pamilya. Wala akong pake kung mag-a-adapt tayo or we will have surrogate. Basta sa'yo ko gustong tumanda. Maimosyong sabi ni David. Ako naman ay napatakip sa aking bibig kasi alam ko saan ito patungo. Biglang lumuhod si David sa harap ko. Nothing is clearer within my heart but to ask this James Reales, my cute, will you be my wife? Si David na nauutal konti. Ako naman ay napaiyak at sinabing tinatanggap ko ang proposal niya. Doon na siya tumayo at sinuot ang singsing. Parang nasa 20 karat ang diamond nito. Nang maisuot niya ito ay hinalikan ako at niyakap. Tumugtog pa rin ang tatlo sa kantang Perfect in Ed Sheeran. Hindi ko na namalayan na sumasayaw na pala kami ni David sa saliw ng musika. Walang mapaglagyan ng tuwa ngayon ang puso ko. Mahal na mahal ko si David. Siya ang una at huli kong mamahalin. Ilang minuto din kaming sumasayaw at nang mapagod na ay bumalik na kami sa pwesto. Tumutugtog pa rin ang tatlong lalaki. Mga sikat na OPM love songs na naman iyon. Kumain na kami. Actually, lumalamig na yung pagkain namin ngunit wala ito ngayon sa init ng pagmamahalan namin ni David. Habang kumakain na hindi mawala ang ngiti at tingin ni David sa akin, ako naman ay laging namumula. Lumipas ang mga oras, nasa dalampasigan pa din kami ni David. Umalis na yung tatlong lalaki. Kami na lang dalawa doon. Naglalakad-lakad kami habang iniilawan lang kami ng ilaw na galing sa buwan. Magkahawak ang aming kamay. Walang katao-tao at kami lang. Tahimik ang paligid ngunit sa pagitan naming dalawa ay may bulong ng apoy. Hindi nagsasalita ngunit umaalab. Habang naglalakad kami ay biglang pumunta sa harap ko si David. Nakatayo siyang napakalapit sa akin ngunit ang mga titig ni David ay sapat na upang iparamdam sa akin ang nais nito. Mabagal ang kanyang paglapit. Tila bawat hakbang ay sinasadya at bawat hininga ay pinapakiramdaman. Hinawakan niya ulit ang aking kamay at nilapat ito sa dibdib niya. Listen to it. That is how my heart beats for you. Mahinang sabi ni David na puno ang pagmamahal. Hindi ako umimik. Napapikit na lang ako sa init ng paglalapat ng kamay ko sa dibdib niya. Pagkatapos ay hinalikan ako ni David sa noo. Dahan-dahan. Mula noo ay bumaba ito sa aking pisngi, sa gilid ng aking tenga at pababa sa aking leeg. Bawat halik ay tila may kasamang pangako na hindi niya ako iiwan. Ninamnam ko naman ang bawat segundo, ang bawat haplos, ang bawat paghinga at bawat pananabik. Wala namang pakialam kung may makakakita sa amin. Bumilis ang kabog ng dibdib ko nang simulan niyang hubarin ang kanyang suot. Mula sa puting polo at pants hanggang sa kanyang underwear, wala ito ni isang pagmamadaling ginawa. Para bang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nabubunyag. Hinubad niya din ng dahan-dahan ang suot ko. Wala na kaming saplot dalawa na nasa dalampasigan at ilalim ng maliwanag na buwan. Nakita ko ang kahubdan niya at ang buong-buong siya. Napasinghap ako sa laki nito. Niyakap niya ako. Humaplos ang kanyang kamay sa likod ko at dumaan sa aking balakang at dahan-dahang humigpit ang yakap nito. Nadarama ko ang katigasan niya sa baba. Hinalikan niya ako ulit. Ngayon ay mas mapusok, mas malalim at mas totoo. Habang tumatagal ay lalong humihigpit ang yakap niya. May mga mahinang ungol at konting bulong siyang ginagawa. Nagsalubong ang aming pagnanasa at pag-ibig sa isa't isa. Huminto siya saglit at tumingin ulit sa akin, ang kanyang mga matang puno ng pananabik. Lahat ng ito cute ay para sa'yo. Wala akong ibang gusto kundi ikaw, mahinang sabi ni David habang tumititig sa akin. Hindi na ako nakapagsalita at pinababa niya ako at inalalayan ng may pagpapahalaga. Napaluhod na ako sa harapan niya at malapit sa mukha ko ang malaking katigasan niya. Tumingin lang siya sa akin na may pagsusumamo. Pagkatapos ay nailagay na iyon sa aking bibig. Dahan-dahang ninanamnam ang kahabaan nito. Walang ibang salitang lumalabas kay David kundi ungol lang.
Hinawakan niya ang ulo ko at dahan-dahang gumagalaw ang bewang ni David na parang tumutulak at humihila. Matagal kami sa ganong posisyon hanggang siya ay nanginig at lumabas ang pagmamahal niya na inalay niya sa akin. Buong puso ko naman itong tinanggap na walang sinayang. Pinatayo niya ako at hinalikan ng malalim. Wala siyang pakialam kung may malasahan man siya. Hinalikan ko siya ng malalim pabalik. Pagkatapos ay pinahiga niya ako sa may buhanginan ng dahan-dahan at pumatong ito sa akin. Hinahalikan pa rin ako. Hindi na siya nakapagpigil at pinasok niya na yung kabuuan niya sa akin. Masakit pero titiisin ko alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Ang katawan nito ay parang inukit para sa akin lamang. Bawat galaw at bawat paghaplos ay sadyang pinaparamdam niya sa akin ng may pagnanasa hindi lang sa katawan ko kundi sa buong pagkatao ko. Sa bawat galaw niya ay unti-unting pagkawala ng aking katinuan. Ungol na lang ang naririnig sa akin. Walang madali, walang pagmamadali. Lahat ay may ritmo, parang musika ng katawan. Ang sumunod na sandali ay pinuno ng ungol, ng pigil ng hininga at ng init na parabang nilalamon ang buong paligid. Hindi na kailangang magsalita dahil ang bawat haplos ay sumisigaw ng damdamin. Ang bawat kilos ng katawan ay pagsagot sa tanong na naroroon, hanggang saan mo ko mamahalin? Ang sagot, hanggang sa pinakailalim ng laman, hanggang sa pinakailalim ng loob. Nang matapos ang mainit na kaganapan sa amin ni David ay nakapagsuot na kami ng pang-ibaba. Kapwa kaming walang suot pang-itaas. Nakahiga lang kami sa buhanginan. Ako naman ay nakayakap sa kanya na ang ulo ay humihiga sa kanyang dibdib. Hinalik-halikan naman ako ni David sa aking noo. Okay ka lang ba, cute? May masakit ba sa'yo? Pagbasag ni David sa katahimikan. Konti pero manageable naman, nahihiya akong sagot. Sorry cute ha. Gusto mo ba buhati na lang kita mamaya papunta tayo sa rest house? Sabi ni David. Ano ka ba? Kaya ko naman maglakad, sabi ko. Tumango na lang si David. Ako yumakap lang ng mahigpit sa kanya. Ilan ba ang gusto mong anak, cute? Tanong niya bigla. Nagulat naman ako sa tanong na iyon pero sinagot ko naman. Gusto ko 2 or 3. Basta isa ay galing sa'yo at isa naman ay galing sa akin, sabi ko naman. Sige cute, maghahanap tayo ng surrogate mother for our children, sabi naman ni David. Gusto mo ba magkaanak na tayo agad pagkatapos ng kasal natin? Tanong ko naman. Depende sa'yo yun cute kasi di ba nagsisimula ka pa lang sa career mo? Ayoko naman na tumigil ka sa pagbibuild ng future mo, sabi naman niya. Isa ka naman sa future ko, kaya ko din silang pagsabayin. Kung hindi naman, pipiliin ko pa rin ang pamilyang bubuuin natin, sabi ko naman. Doon na siya napangiti ng malaki at hinalikan ulit ako sa labi. Paano tayo makakabuo cute kung kinakain mo? Pagbibiro ni David. Ako naman ay namula sa sinabi niya at nahampas ko siya ng mahina. Tumawa naman siya ng malakas. Ilang minuto ang lumipas ay napagdesisyonan naming bumalik na sa silid namin. Ako naman ay hirap konting maglakad kasi may kumikirot. Napansin naman yun ni David at hinalikan ako ng mababaw sa labi. Tapos binuhat ako na para kaming bagong kasal. Nang makarating na kami sa silid namin ay sabay na kaming naligo ni David. Wala namang nangyari ulit. Pinaliguan niya lang ako pero hindi nawawala yung halik niya. Pagkatapos naman maligo ay nagpatuyo na lang kami saglit at natulog na kaming magkayakap. Isang linggo na din kami sa isla ni David. Lagi kaming naliligo ng dagat at minsan sa pool naman. Pumupunta din kami sa pocket forest ng isla. Ang daming mga puno doon na may bunga. Namimitas kami habang hinaharot ako ni David. Lagi ding may nangyayari sa amin. Lagi ko din natitikman ang katas ng pagmamahal niya. Nire-request nga niya iyon at ako naman ay ginagawa kasi mahal na mahal ko siya. May umaga nga na kahit tulog ito ay ginagawa ko ito at nagising naman siya. Araw-araw niyang pinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya. Nang makauwi na kami ay binalita na namin sa aming pamilya, pati na kay mama at sa mga kaibigan ko na ikakasal na kami ni David. Wala namang mapagsidlan ang tuwa nila. Si mama naman ay nagtanong kung kailan para maplano niya ang pag-uwi niya. Sinabi ko na lang na wala pang exact date ang kasal pero magsisimula na kaming magplano.
Ang katunayan ay pinapakontak na ni David sa kanyang secretary ang isa sa pinakasikat na wedding planner sa bansa. Si Candy naman ay excited na at gusto niyang maging maid of honor. Si Kuya Marco naman ay paniguradong magiging best man ni David. Nagpaabot din ng mensahe si Alex sa amin ni David. Nabalitaan din kasi niya ito. Actually, kumalat na ito sa business world ang tungkol sa aming kasal. Hindi naman kami tumatanggap ng mga reporters para sa interview. Gusto lang namin na kusa nang mawala ang balita kasi naman gusto naming pribado lang ang usapin sa kasal namin. Nagsimula na din ako magtrabaho bilang auditor ng SBG & Company, ang isa sa Big 4 accounting firms ng bansa. Kahit naging abala sa trabaho kaming dalawa ni David ay hands-on pa din kami sa pagpaplano ng kasal namin. Si Candy naman ay may output din at napakalaki ng tulong nito. Si Kuya Marco naman ay masyadong abala sa business at lagi pa rin pumupunta sa Cebu, pero sabi naman niya na kung kailangan namin ng tulong ay magsabi lang kami. Si Papa naman ay nagbigay ng check at malaki ang halaga nito para daw sa preparasyon ng kasal. Si Tito Dave at Tita Yu ay iyon din ang ginawa. Ayaw sana tanggapin ni David yon kasi daw siya ang bahala sa kasal namin, kaso sabi ng Papa at magulang niya ay tanggapin na lang iyon. Kung hindi daw gagamitin sa kasal ay ibigay na lang sa charity, kaya tinanggap na ni David at na-donate na namin sa isang bahay ampunan sa Manila. Isang Sabado, walang pasok sa trabaho noon at papunta na kami sa napili naming bahay ampunan para ibigay ang malaking halaga ng tseke. Inaasahan naman kami ng tagapangalaga doon at nang makarating kami ay sinalubong naman kami. Nang nasa opisina na kami ng admin ay laking tuwa nila nang naibigay namin ang donation. Nagpapirma naman kami ng dokumento na nagsasaad na lahat ng perang natanggap nila sa amin ay dapat sa basic essentials lamang ng mga bata, lalo na sa pagkain at mga damit. Dapat din na may accounting ito at magbigay sila ng quarterly report ng mga expenses na pinagkukuhanan ay yung pera namin. Nirequest ko iyon kay David kasi gusto ko makasigurado na sa mga bata talaga mapupunta iyon. Hindi naman sa walang tiwala, pero dahil bilang isang accountant or auditor, gusto ko talaga na well accounted for ang lahat. Nang matapos kami sa opisina ng admin ay pinapunta yung mga bata sa isang malaking silid at pinakilala kami. Magagalang naman bumati ang mga bata, pero may isang batang lalaki na napaka-cute na lumapit sa akin. Sa tingin ko ay nasa 3 taong gulang ang batang ito. Maputi itong bata at may pagkasingkit. Dada, sabi ng bata na gustong magpakarga. Sasawayin at kukunin sana ng tagapangalaga ng bahay ampunan ang bata, ngunit kinarga ko na ito. Anong pangalan mo? Habang karga-karga ko ang bata. Astin po, sabi ng bata na ibig sabihin ay Justin. Kinumpirma naman ito ng tagapangalaga. Dada ko po ba kayo? Tanong ng bata. Hindi ako makasagot. Ayoko kasi masaktan yung bata pag sinabi kong hindi. Ayoko din itong umasa. Napatingin naman ako kay David. Ngumiti lang ito sa akin na may kahulugan. Nang makita ng bata si David na nakangiti sa amin, ay bigla din itong gustong magpakarga sa kanya. Dada, sabi ng bata kay David na kinukuha naman ni David. Hindi mo ako dada baby, pero lagi kami bibisita dito para maglaro tayo. Gusto mo ba yon? Malumanay na sabi ni David. Opo, laking tuwa naman ng bata. Marami na kaming nakilalang mga bata doon. Si Justin naman ay ayaw nang humiwalay sa aming dalawa ni David. Salitan siya nagpapakarga sa amin. Nang napagod yung bata ay nakatulog ito. Kukunin na sana siya ng tagapangalaga para ilagay sa higaan, ngunit nagpresenta si David na siya na lang ang maglalagay. Natapos naman kami at habang bumabiyahe na kami pa uwi ay tinanong ko si David. Gusto mo ba si Justin? Tanong ko na nakangiti. Malapit ang loob ko sa bata, cute, sabi naman ito. May naisip ako David, sabi ko naman. Ano yun cute? Si David habang nagmamaneho. Gusto mo ba mag-ampon tayo sa una nating anak tapos yung dalawang sumunod ay atin na? Tanong ko. Napangiti naman si David. Alam mo bang pareho tayo ng iniisip? Bagay talaga tayo cute, sabi naman ito. Napag-usapan namin ni David na kung mag-aampon kami ay si Justin na ang kukunin namin, pero gusto namin na pagkatapos na ng kasal iyon. Para hindi sabay-sabay ang pag-process ng papeles, tinawagan naman ni David ang bahay ampunan at sinabi ang plano namin.
Natuwa naman sila ngunit sinabi naman na huwag na ipaalam sa bata at kasi baka umasa ito at may babago sa plano namin. Dumating na ang araw ng kasal namin ni David. Isa itong beach wedding at ito ay ginanap sa private island nila. Doon kami ikakasal kung saan mismo nagpropose si David. Dumalo ang mga piling kamag-anak at mga kaibigan namin. Isa lang itong intimate wedding. Ang magkakasal sa amin ay si Luis. Hindi naman legal ang kasal ng katulad namin dito sa Pilipinas pero ginawa pa rin namin ito at pumayag naman si Luis ang mag-officiate. Umuwi naman si Mama pati mga kapatid ko. Nagkita naman sila ni Papa ngunit civil lang sila sa isa't isa. Si Kuya Marco ang best man at ang unang naglakad. Sinundan naman ito ng mga magulang ni David na sina Tito Dave at Tita Yu. Walang groomsmen at bridesmaid. Sumunod naman na naglakad ay si Candy bilang maid of honor. Tapos si Papa at Mama ang sumunod. Huminto na sila sa gitna para hintayin ako. Hindi pa ako nakikita ni David simula pa nung nakarating kami sa isla. Ang suot ni David at yung suot niya na damit nung nag-propose siya. Ako naman ay hinarangan ng isang malaking arko na may puting mantel. Nagsimula nang ipatugtog ang instrumental version ng kantang Perfect ni Ed Sheeran. Tapos bumukas ang puting mantel at nakita akong nakasuot din ng damit na sinuot ko nung nag-propose siya. Hindi na kami gumastos sa damit kasi mas makahulugan naman yung sinusuot namin ngayon. Nakahawak ako ng 10 puting rosas habang naglalakad. Si Mama at Papa ay nagiging emotional. Si David naman ay napapaiyak na hinawak-hawakan naman ay Kuya Marco ang likod nito. Ako ay nagiging emotional pero ngumingiti pa rin kay David. Nang mahihatid na ako ng mga magulang ko kay David, ay humalik naman ito sa pisngi ni Mama at nakipagkamay kay Papa. Pagkatapos noon ay nagsimula na ang seremonya at sinabi na namin ang wedding vows namin. Nauna si David. Cute, please accept this ring as a sign of my love and commitment to you. Hindi ko akalain na ang taong minsan ko lang nasilayan ay magiging taong hindi ko napakakawalan. Today, in front of everyone we love, I promise to be yours completely. Sa bawat umaga, I will give you my sweetest smile. Sa bawat gabi, I will always embrace you. Kapag masaya ka, mas masaya ako. Kapag may pinagdadaanan ka, I'll carry it with you kahit mabigat at kahit mahirap. I vow to love you with patience, to respect you without condition, and to fight for you and for us in every single day. I promise to stand by your side. I promise to be your partner and protector. I vow to grow old with you, laugh with you, and cry with you. You are the answer of my prayers. You are my greatest adventure, my peace, my real love. Madamdaming sabi ni David na naluluha at pagkatapos ay sinuot sa akin ang singsing. David, sa harap mo ngayon, hindi lang ako si James na nakasuot ng puti. Ako ay isang pusong buong mong minahal, tinanggap at pinili araw-araw. The first day we met, may attraction na ako sa iyo pero hindi ko akalain na hahantong iyong attraction na ito sa mga nangyayari ngayon. Hindi mo ko iniwan noong mga panahong kailangan ko ng makakapitan. You became my peace in chaos, my clarity in confusion, and my strength when I felt the weakest. Today, I stand before you, hindi bilang perpektong partner, pero bilang tao na handang magmahal sa iyo ng buong buo, tapat at walang takot. When you're tired of the world, you can come home to me. I'll be your rest. I vow to keep choosing you every single day. Sa bawat umaga, bawat gabi, sa gitna ng katahimikan at gulo ng mundo, pipiliin pa rin kita. I promise to grow with you, not apart from you. To support your dreams, even the ones that scare me, and to remind you how capable and how amazing you are. Ikaw ang kalmadong tinig sa loob ng puso ko. You are my home as I am yours. So here I am with my whole heart making this vow. Ikaw lang, ikaw pa rin, hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, ikaw ang aking real love. Sabi ko pagkatapos ay sinuot sa kanya ang singsing.
David Angtuaco and James Reales, I pronounce you husbands. You may now kiss each other, sabi ni Luis na nakangiti. Naghalikan kami ni David at nagpalakpakan ang mga tao. Maraming naiyak at na-inspire. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa oras na iyon. At sa dulo ng lahat ng pagsubok, katahimikan at paghihintay, natagpuan namin ang isa't isa sa tamang panahon. Dito napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging madali pero ito ay laging totoo. Hindi laging sumisigaw pero ito ay laging nandyan lang. Ang real love ay hindi mawawala kundi laging bumabalik, laging lumalaban at laging nananatili. Dahil sa huli, hindi ang kilig, hindi ang pangako, kundi ang pananatili ang tunay na kasukatan ng pagmamahal. At dito nagtatapos ang aming kwento. Hindi sa pagtatapos ng isang kabanata, kundi sa pagsisimula ng isang habang buhay na kami. Iyan ang real love. The end.